Kayo ay nakatutok sa TVN Philippines. Ako si Ting De Leon Mariano at heto ang mga balita. December 16, nagsimula na ang pagdiriwang ng simbang gabi at simbang madaling araw sa syudad bilang hudyat sa nalalapit na Kapaskuhan. Ang unang simbang madaling araw sa umagang yon ay idinaos sa bago at pinagandang Tarlac City Plazuela kung saan naging celebrant sina Tarlac Bishop Florentino Sinense at si Father Melvin Castro ng San Sebastian Cathedral Parish. Kahit na alas 4:30 ang simula ng misa, alas 4 pa lamang ng madaling araw ay marami ng tao sa plaza upang makiisa sa mahalagang tradisyong iyon ng mga Pilipino. Naging pagsisimula ng selebrasyon ng pag-awit ng Tarlac Cathedral Choir ng iba't ibang Christmas songs. Sa sermon ni Father Castro, naitanong niya sa mga tao kung bakit isinasagawa natin ang pagsasakripisyo ng paggising ng 9 na madaling araw upang dumalo sa misa. Ito umano ay dahil sa pagpapala ng Diyos na ating minimithi, kasabay ng maligayang pagdiriwang sa Kapaskuhan sa kabila ng mga suliranin sa buhay dahil tayo umano ay pinagpala at dahil yan sa kabutihan ng Diyos. Bakit nga po ba mayroon tayong napakagandang tradisyong Pilipinong ganito? Tayo po, mga minamahal naming tagasunod ni Kristo. Bakit na ba tayo nagsasakripisyo ng 9 na gabi? Maligaya ang Pasko. Hindi dahil kung ano ang mayroon tayo o kung ang wala tayo. Maligaya sapagkat pinagdiriwang natin ang Pasko. Tama po na sa loob ng 9 na madaling araw, mayroon tayong mga baon at bitbit na mga panalangin sa ating kalooban. Hindi lingid sa Diyos ang ating pangangailangan at makatitiyak po tayo, diringgin niya ang bawat isang panalangin natin. Ipinabatid din ni Father Castro ang kahalagahan ng pagiging payak o simple ng mga tao sa kanilang pamumuhay sa kabila ng mga makabagong kaligayahan gaya ng pagkakaroon at paggamit ng cellular phones na karaniwan sa mga kabataan ngayon. Dumalo sa misa at nakiisa sa selebrasyon si Tarlac 2nd District Representative Susan Yap at si Tarlac City Mayor Ace Manalang. Bago natapos ang misa, isang sorpresang tao ang dumalo rin sa unang simbang madaling araw sa syudad at siya ay si Santa Claus, ang personalidad na kinagigiliwan ng mga bata tuwing Kapaskuhan dahil sa dala nitong mga regalo. Samantala, gaya ng unang simbang madaling araw, ang misa sa bisperas ng Kapaskuhan sa syudad ay idaraos sa Plazuela, habang ang 7 misa ay ipagdiriwang naman sa San Sebastian Cathedral. Marami sa ating mga Katolikong Pilipino ang naniniwala na ang walang pagliban at pagkumpleto sa 9 na simbang madaling araw o simbang gabi ay nangangahulugan ng pagpapala o kahilingan mula sa Diyos na tiyak ang katuparan. December 15, maaga ang isinagawang pagbigay ng pamasko ng Rotary Club of Tarlac sa isang public elementary school sa Barangay Bakulong sa bayan ng Victoria, Tarlac. Balita ni Christian Reyes. Binusog, pinalusog at binigyang regalo ng RCTarians sa pangunguna ng presidente nilang si Miss Anne Ilagan Belmonte at ng kanilang past president na si Miss Alice Libera ang mga mag-aaral ng Don Casimiro Tañedo Elementary School sa naturang bayan sa pagpapatuloy ng kanilang programang Patsibog para Lumusog na ngayon ay nasa 2nd taon na. Tinatayang mahigit sa 400 elementary pupils mula sa preparatory hanggang sa grade 6 ang nakinabang sa inihandog na merienda ng grupo sa araw na yon. Dinagdagan ng grupo ang kanilang inihandang merienda upang mapakain na rin ng ilang out-of-school youth sa bayang yon. Sa kalahatan ay umabot sa 500 mahigit na kabataan ang muling lumusog sa patsibog ng RCT. At dahil sa malapit na ang Kapaskuhan, ang RCT ay nagregalo rin sa eskwelahan ng isang bagong computer unit na may LCD screen upang makatulong sa pag-aaral ng mga bata maging sa pagtuturo ng mga guro. Abot-abot ang naging pasasalamat ng punong guro ng paaralan na si Mr. Melesio Ganapin sa RCT sa maaga nitong pamasko sa kanila. Gayon din ang naging pasasalamat ng mga mag-aaral sa mga dumayong Rotarians. Sa ngalan ng pamunuan ng paaralan ng Don Casimiro Tañedo Elementary School, kami po, 10 ng aking kasamang mga guro ay lubos na nagpapasalamat sa Rotary Club ng Tarlac sa bigay nilang
tulong at suporta dito sa ating paaralan. Thank you po. 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 Bago pa nilisan ng grupong eskwela na inawitan pa sila ng pasasalamat ng faculty ng public school. Ang Don Casimiro Tañedo Elementary School ay ang official adopted school ng RCT na layunin nilang matulungan para sa magandang kinabukasan ng mga mag-aaral na kapos sa buhay. Ayon sa grupo, isa sa kanilang susunod na proyekto para dito ay ang pagpapatayo ng disenteng silid aklatan. Mula dito sa Barangay Baculong, Victoria, Tarlac, Christian Reyes nag-uulat para sa Dateline This Week. December 15 din nang magtulungan ang dalawang organisasyon sa probinsya upang mamigay ng regalo sa mga batang may sakit sa Tarlac Provincial Hospital. Pagtulong na siyang pangunahing layunin ng Kite Foundation. Ang detalye mula kay Angelo Simbol. Ang dalawang organisasyon ay kinabilangan ng Tarlac Area Productivity Council o TAPC at ng Rotary Club of Tarlac o RCT na kapwa nakipagtayap sa Kite Foundation upang mabiyayaan ang mga batang may sakit sa TPH. Bilang pagtinaw ng utang na loob, naghandog ng ilang awitin ng mga bata sa mga bumisitang miyembro ng TAPC at RCT. Matapos yun ay ipinakilala ni TAPC President Estela Mendoza kung sino nga ba ang TAPC. Ayon sa kanya, ito ay grupo ng marami at iba't ibang establishmento sa probinsya na naglalayong tumulong sa kanilang kapwa na naghihirap sa buhay. Tinatayang nasa mahigit sa 50 batang pasyente sa TPH ang natulungan ng dalawang grupo sa araw na yon, maliban pa sa mga pasyenteng kasalukuyan nagpapagamot sa TPH na kanila ring inabutan ng tulong. This time, itong program ng TAPC is yearly ginagawa talaga to. But this is the first time dito kami nagpunta sa Kite Foundation. Pero hindi pa rin namin nakakalimutan yung mga charity ward of Tarlac Provincial. Meron pa rin silang mga gifts din na matatanggap from TAPC. Actually, this is an annual activity of TAPC since we started the organization. Ang mga goods dito na binigay natin is more on yung sterilized milk, yung Bear Brand, pineapple juice, Quaker Oats, merong biscuits, at saka fruits. And then, we have also partner with Rotary, yung Rotary of Tarlac. Nag-provide sila ng medicines, just like pati mga syringes na ginagamit ng mga cancer patients. Mga pagkain at grocery items ang ibinigay ng mga grupo sa mga bata, samantalang medical paraphernalias naman ang iniabot ng RCT sa Kite Foundation Coordinator. Isa sa miyembro ng TAPC ay ang High-Tech Cable TV na pinamumunuan ng General Manager nitong si Ms. Ann Ilagan Belmonte na siya rin kasalukuyang presidente ng Rotary Club of Tarlac. Nirepresentahan siya ni Rotarian Ludi Romero at ang Executive Assistant ng High-Tech Cable na si Ms. Ting De Leon Mariano. Samantala, ang Kite ay isang organisasyon na nagbibigay ng psychosocial care sa mga batang may sakit na nasa mga ospital. Ang salitang Kite ay nangangahulugang pagpapagaling sa pamamagitan ng simpleng pagbibigayan at pagsasama-sama na nakita naman sa TPH sa araw na yon. Mula dito sa Tarlac Provincial Hospital, Angelo Simbol nag-uulat para sa Dateline This Week. Ang Department of Tourism calendared event na Belinismo sa Tarlac ay nagdaos ng awards night kamakailan sa Municipal Covered Court sa bayan ng Moncada, Tarlac. Ito ay bilang pagtatapos ng paligsahan sa paglikha ng Belen. Ang Belinismo sa Tarlac na nasa ika-4 na taon ay sinimulan sa termino ni Governor Vic Yap noong 2007 sa pagkonsepto nila Madam Isabel Cojuangco Suntay at ng anak nitong si Dr. Isa Suntay ng Tarlac Heritage Foundation. Ang naturang event ay kinatatampukan ng province-wide competition na nagpapakita sa artistic, social at syempre sa relihiyosong kahalagahan ng Belen, ang simbolo ng kapanganakan ni Kristo sa pamamagitan ng iba't ibang kategorya. Ang mga 2010 Belinismo sa Tarlac winners ay sina Aldrin Capiendo sa first place, Paulo Beltran sa second place at Ramon Espinosa sa third place para sa diorama category. Sa monumental category, panalo ang Nice House sa first place, La Maharica Hotel sa second place at Gems Cut Flowers and Party Needs sa third place.
Sa Grand Municipal category, tinanghal na winners ang Bayan ng San Clemente at Victoria sa first place, ang Bayan ng Gerona at Anao sa second place, at ang mga bayan ng San Manuel, Moncada, Mayantok at La Paz sa third place. Sa Grand Non-Municipal category, nakuha ng 3rd Congressional District ni Congressman Jesse Lapus ang first place at sumunod ang Northern Luzon Command at Azaya Resort sa second at third place. Samantala, sa church category, panalo ang Our Lady of Remedies ng San Manuel sa first place, second ang Immaculate Conception Parish ng Mabanaba, San Jose, Tarlac, at third ang St. Isidore Parish ng Estipona, Pura, Tarlac. Ang mga nagwagi ay tumanggap ng trophies, certificates at cash prizes na umabot sa 70,000 pesos. Ayon kay Yap, ipinapakita ng Belenismo sa Tarlac ang pamumuhay ng lokal na mamamayan at ipinahahayag nito ang kasimplihan ng buhay sa agricultural community sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan. Gayon din ang pagpapakita ng pasasalamat ng pamilyang Pilipino sa mga biyayang natatanggap mula sa Panginoon. Naging highlights ng awards night ang iba't ibang performances ng mga mag-aaral ng Moncada, ang mini-concert ng La Diva, The Company at ng artistang si Alger Abrenica. Nagkaroon din ng katuwaang handog ng mga stand-up comedians mula sa Maynila at ang pagtatanghal ng local bands. Naging special guest of honor at speaker din ng awards night si Senator Miguel Zubiri. Mapapanood ang kabuuan ng Belenismo sa Tarlac 2010 sa TVN 14. Bilang pagdiriwang sa Education Week ngayong taon, pinarangalan ng Department of Education ang ilang private at public school teachers na nag-excel sa pagpapalaganap ng iba't ibang proyektong pang-edukasyon. Detalye ni Angelo Simbol. Schools of Excellence, a key to better life ahead, ang tema ng awarding ceremony na ginanap sa SM City Tarlac Event Center nitong ika-10 ng Disyembre. Ang tema na buong pagmamalaking naipatupad ng mga tinaguriang unsung heroes ng bansa, ang ating mga guro, kaya naman ito ay sinuklian ng DepEd ng pagpaparangal sa kanila. Bilang panimula ng event, isang awit ang inihandog ng TND Teachers Choir na sinundan ng inspiring message ng Tarlac City Schools Division Superintendent na si Madam Lilia Santiago. Sumunod na dito ang awarding proper. Ilan sa mga program and project implementers ng DepEd na pinarangalan ay sa larangan ng programs in English, programs in Science, programs in EPP Elementary, programs in EPP Secondary, program in EPP Agri, program in Health and Nutrition, programs in HKS o Araling Panlipunan, at programs in MSEP. Naging katuwang ng City Schools Division sina City Mayor Ace Manalang sa pagpaparangal at si Councilor Joji David, ang Committee Head on Education, na nagbigay ng closing remarks sa pagtatapos ng event. Mula dito sa SM City Tarlac Event Center, Angelo Simbol nag-uulat para sa Dateline This Week. Matagumpay na ginanap noong December 4, Sabado, ang kauna-unahang Cluster Family Day ng Cluster 3A ng Rotary International District 3 790. Sinimula ng mga Rotarians ang kanilang araw sa pamamagitan ng isang fun walk sa pangunguna ni District Governor Manny Yu at ng mga presidente ng mga Rotary Clubs na kabilang sa Cluster 3A ay lumakad ang mga Rotarians at ang kanilang mga pamilya mula SM City Tarlac patungong TSU Lucinda Campus kung saan isinagawa ang formal opening ng Family Day. Kasunod nito nagkaroon ng exhibition ang TSU Laboratory High School Cheerleading Squad. Lahat ay nasiyahan sa isang buong araw na sports events at mga family games na isinagawa sa layuning patibayin lalo ang samahan ng Rotary family. At yan ang mga balita sa linggong ito. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng TVN Philippines, ako si Ting De Leon Mariano. Ito ang Dateline This Week.